Hi guys, this is Palan and welcome back to my channel. So parang nagustuhan nyo yung unang Canva template na shinare ko sa inyo, yung Nutrition Month. And binigyan ko nga kayo ng link ng template. Kaso guys, yung template editable and medyo nagulo na yung template natin. Yung ibang mga gumamit, inedit nila doon and wala na yung original template na shinare ko sa inyo. Pero don't worry, gagawa ako ng panibago. Ilalagay ko na lang ulit yung link ng bagong Nutrition Month na mga template. So this time, dahil nagustuhan niyo yung unang video ko ng Canva Nutrition Month template, ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng headdress template para naman sa buwan ng wika. Ganito yung magiging itsura ng ating buwan ng wika headdress kapag pinrint nyo sa A4. So this is A4 na photo paper. Kayo na bahala kung gaano kakapal. Etong ginamit ko dito is manipis lang. Ito yan, A4 na 200 GSM. Hindi ko alam, parang mas makapal pa yata dito yung ginagamit namin pang benta. Pero since sample lang naman to, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan, ito yung ginamit ko. Pero pwede pa kayong gumamit ng ibang mga photo paper na mas makapal if gusto nyo. And pwede nyo ring lagyan ng photo top para mas maganda, para mas matibay kung pang personal use. Pero kung pang benta, pwede na yung mga simple lang. So, i-explain ko na rin kung bakit ganito yung itsura niya. No? So, ito yung magiging band ng ating headdress. So, gugupitin nyo yan and ito, idudugtong nyo dito para kumasya sa ulo ng bata. Ito yung itsura niya kapag na-print and kailangan nyo lang gupitin to. So mamaya siguro ipapakita ko sa inyo kung paano gupitin to and paano to buuin. But for now, let's proceed muna for the tutorial. Again, tuturuan ko kayo kung paano gumawa sa Canva ng buwan ng wika headdress. But keep watching this video kasi sa dulo ng video, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo makukuha yung link ng template na pwede nyong gamitin. Kung hindi kayo masyadong maalam talaga mag-edit, ayan, ibibigay ko sa inyo yung link ng template na printable. So, pwede nyo na lang i-print. Pwede nyo gamitin yung mga template na gagawin ko para magamit nyo sa buwan ng wika or kung gusto nyo, pwede nyo rin namang ipangbenta. So, just keep on watching and let's proceed to the tutorial. So, wag na natin patagalin. Open nyo na yung Canva nyo. By the way, hindi pro yung Canva na gamit ko guys ha. So, mga free lang yung magagamit natin ditong element. So, click nyo yung create. Lagay nyo dyan A4 and lang pipiliin natin is A4 landscape. So, first piliin muna natin yung band na gusto natin. Pwedeng plain colors lang. Pero para dito, gusto ko yung may ethnic design. So, punta tayo dito sa elements. Pwede kayo mag-search dyan ng kahit na anong gusto nyong design or ideas na nasa isip nyo. So, maglalagay tayo ng dalawang strip dito ng band sa taas tsaka sa baba. And since buwan ng wika, gusto ko yung mga ethnic design. So, itatype ko lang dito ethnic. Again, sa element to ha. And then, lalabas na dyan yung mga ethnic design. Dito tayo sa graphics, i-click nyo yung see all and then lalabas na yung iba't ibang mga design dyan. So, yung mga free lang yung pipiliin natin. Huwag nyo i-click yung may crown, naka-pro yan. Hindi natin yan mada-download kapag yan ang ginamit natin. So, hanapin mo lang dyan yung bet mo na design. And again, yung walang crown and free. So, I think ito na lang muna yung gamitin natin. Sample lang naman to. So, i-click mo yan dyan. So, maglalagay tayo dito niyan sa taas at saka sa baba. Yan yung magiging pinaka-band ng ating headdress. So, imaginein mo, ito yung A4 na papel. Gaano kalaki yung band na gusto mo. Ikaw na ang bahalang mag-resize. So, ako tinansya-tansya ko lang yan. And once na nakuha mo na yung size na gusto mo, i-right-click mo lang yan and duplicate. And then, yung na-duplicate na image is idudugtong natin doon sa kabilang side para humaba siya. Since may ethnic design to, ayan, ipantay mo na lang. Once na naayos mo na siya, okay na siya para sa'yo, ayan, i-highlight mo yan pareho. And then, i-group mo sila. Ayan, group para hindi na sila maghiwalay. Uy, sana all pwedeng i-group. Charot lang. And then, i-duplicate mo ulit yan. Ilagay mo naman yung isang strip dito sa baba. So, ayan ay magiging pinaka-band ng ating headdress. Ngayon naman ay magde-design na tayo. So, buwan nga ng wika yung team natin. So, mag-search muna tayo dito again sa element ng plus. Basta guys, kahit anong idea ang gusto nyo, pwede nyo i-search dyan. Lalabas naman yan kung meron. Again, pag lumabas yung results, i-click mo lang yung graphics and then see all. And lalabas na dyan yung mga Philippine flag. Huwag ka ulit pipili nung may mga crown dahil pro yan. So, piliin mo yung walang nakalagay na crown or pro. So, ikaw na bahala kung anong gusto mong design. Ito muna yung pipiliin ko. And, ayan, palalakihin ko lang yan. So, gagawa ko ng design dito sa space na yan. Hindi ko lang paaabutin doon sa pinaka-band natin sa taas para may space pa tayo na paggugupitan. I-center mo lang yan. So, parang gusto kong team is Manila. So, ayan, tatype ko Manila Cathedral. Parang gusto ko ilagay dito yung Manila Cathedral.
So, see all mo lang ulit sa graphics. Pili ka dyan ng design na gusto mo. Again, wag mong pipiliin yung may crown or nakalagay na pro. So, for me, ito na lang muna yung gagamitin ko. Pwede mo yung i-resize, i-drag mo lang yan ng ganyan. Ipwesto mo sa kung saan mo gustong ipwesto. So, since gusto ko nga Manila team, so hanapin natin Rizal Monument. Parang gusto ko maglagay ng bantayog ni Rizal dito. So, kapag nagde-design ako, basta kung ano lang yung maisip ko, I'll go along the way. See all ulit tayo sa graphics. And from there, piliin natin yung kung ano yung gusto natin gamitin na design. Again, huwag kayong gagamit ng Pro or My Crown kasi hindi natin yan mada-download after. So, ito na lang yung pinili ko para medyo kita kasi medyo dark yung plug. And then earlier, may mga na-upload na rin akong image dito. Meron akong PNG image dito ng mga parang kawaii, anime character ng mga bayani. So, andito sila. So, yan yung gagamitin ko. Maramihan yan. So, ika-crop ko lang. Si Rizal lang yung kukunin ko. So, mga kawaii anime yung image na yan. Let me know kung gusto nyong matuto kung paano gumawa ng mga image na yan. So, ayan. Kinwrap ko. Si Rizal lang yung kinuha ko. And then, pwede na nating i-resize yan. Lalakihan ko siya ng konti. And ayan, dito ko siya ilalagay sa katabi ng kanyang monument. So, kapag nakapaglagay ka na dyan ng mga elements, pwede mo yung i-adjust. Depende sa gusto mo. So, makikita mo naman yung mga combination ng design mo. Malalaman mo kung kailangan mo mag-adjust, kung saan mo sila ipopwesto and everything. So, thinking of Manila team, naisip ko maglagay kaya ako ng jeep. So, tinype ko lang doon sa elements, jeepney. And then, pipili tayo ng jeep dito na pwede nating i-add sa design natin. Again and again, huwag kayong pipili ng may star or may pro. Marami namang mga pre-elements. So, tingnan nyo habang nagde-design ako, chinecheck ko rin kung bagay ba yung kulay dun sa ibang mga elements na nakuha ko. So, parang hindi na siya magpa-pop up. Medyo dark yung kulay. So, hanap tayo ng ibang medyo magiging visible siya in front ng mga dark colors na to. Ito namang isang napili ko parang pang stamp or parang sticker. So, no, delete natin yan. Napakaraming elements dito. You can take time na maghanap ng design na mapupusuan mo. So, finally, I found the one. Charot. So, gusto ko pala dito siya sa kabila nakaharap. So, i-flip natin yan. And then, ipwesto natin siya dito sa harap ng cathedral. Adjust natin yung size. And yan. Adjust lang natin and kapag kontento ka na, pwede na yan. Next natin, i-click mo yung text. Click add heading, yung pinakamalaki. And isulat natin dyan, buwan ng wika. So, after mo isulat yung text, i-highlight mo yan. Dito sa taas, makikita mo yung color. Palitan mo ng kulay yan. So, siguro white na lang sa akin. And i-click mo yung effects dito. Ayan, pili ka ng effects. Gusto ko may outline. So, ito yung pipiliin ko. And then, papalitan ko yung kulay ng outline into black. And after that, dito sa may bandang ibaba, pwede mo ring i-adjust yung kapal ng kanyang outline or nung stroke. So, ayan, i-adjust ko lang yan para mag-pop up ng husto yung ating text. So, next dito sa taas, i-click mo yung font. Papalitan natin yung font niya. So, yung maisasuggest kong font para sa buwan ng wika is itong Kawit or yung Tukalayaan. For me, yan yung perfect na font na parang nagbibigay ng Filipino vibe. I don't know, pero sa tingin ko gano'n. So, ayan, tingnan nyo, ba diba? Feeling ko ganyan yung mga usual na font na nakikita ko sa mga libro ng Filipino, ganyan. Again, konting adjust sa mga elements na nilagay mo. Depende sa gusto mo. Again, yung design na nilagay ko dito sa space, hindi ko masyado pinaabot dun sa band sa taas para hindi tayo mahirapan na maggupit mamaya. So, pwede mo nga to i-print sa A4. So, sample nga lang itong pinakita ko sa inyo para dito sa ating tutorial. Earlier, marami na rin akong nagawang mga buwan ng wika headdress template. And, ayan, ibibigay ko sa inyo to for free. Bibigyan ko kayo ng link. May mga nagawa na ako pero dadagdagan ko pa yan. So, gagawa pa ako ng maraming design minsan kasi parang natutuyot yung utak ko, hindi ako makapag-design. So, hindi pa yan tapos. I will add more. Ilalagay ko na lang siguro yung link sa description box. Yung Nutrition Month template na binigay ko sa inyo is editable. So, na-mess up yung mga design natin. Wala na yung mga original na design na ginawa ko. So, gagawin ko lang siguro tong viewable para pwede nyong i-download lang and i-print. But let me know kung magkakaroon ng problema. Diba? Madali lang din naman mag-edit sa Canva kasi nandun na lahat. But again, kung you're not really into editing or making layout, ibibigay ko sa inyo yung link ng template. Ilalagay ko na lang siguro sa description box. And hindi ko na siya gagawing editable guys, but viewable and pwedeng i-download para ready to print nyo na. If the link is not working, and feel free to comment down below and gagawa natin ng paraan yan. Kasi August ngayon, buwan ng wika para magamit ng mga anak nyo. And kung gusto nyo pang business, gusto nyo pang benta, pwede rin naman. And let me know kung meron pa kayong ibang mga Canva template na gustong ipagawa sa akin. Basta kaya ko, ayan, bibigyan ko kayo ng tutorial and ng free template as well. Yeah, I guess that's it. So, thank you so much for watching, guys. Sana kahit papaano makatulong itong video ko and see you on my next video. Bye! Thank you for watching and don't forget to love yourself.